Ano po gagawin namin 40 days na nanay ko? Kami lang po ba magkakapatid magdasal para sa kaluluwa at maghanda? Galing po ito kay kapatid na Eleanor Hizula. Ulitin ko, Padre. Ano daw Nakuha ko yung na, bro. Nakuha ko Yes, na yung Padre? nakuha ko na yung Sige po, Padre. ano niya, tanong. Kailangan na tayong magdasal, hindi na tayo mag-request ng iba. Mas meaningful yung prayer ng family member eh. Minsan ay sobra natin na ng katapulan, baka tamad natin kahit yung prayer para sa alam nyo, yung prayer natin para sa mga kaluluwa ng namatay nating mga relative, very effective po yun dahil family member natin. So, galing talaga sa puso yung dasal natin. Mas mabuti tayong magdasal para sa kanila. At meron namang guide yan, yung nobena para sa mga patay. So, yan ang dapat every 8 o'clock ng gabi, huwag niyong kalimutan na mag-say ng prayer, one Our Father, one Hail Mary, one Glory be, sa lahat ng mga kaluluwa na nasa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga family members natin. Kaya nga sa tradisyon natin, Brother John Ray, yung kampana natin ay ano yon, teng 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 8 p.m. Pero ngayon hindi na natin na practice, 'di ba? Dapat every 8 p.m. mga kapatid. Ah, y- yun ang ugaliin natin. Dahil bakit po? Minsan, hindi hindi minsan, paminsan-minsan na natin inaalala yung mga patay. Alam nyo, every celebrate ang misa ko, walang misa, Brother John Ray, na hindi nag-aalala ng Tapos patay. yung Oo. And then, ah, kailangan natin alalahanin, everyday po, yung mga mahal natin sa buhay, hindi lang sa 40 days, hindi lang sa death anniversary nila, hindi lang sa November 1 and 2, kundi sa araw-araw po. Please include them. Please remember them in our prayer. Dapat tayo ang magdasal, Brother John Ray. Brother John Ray? Yan, maraming salamat, Padre. At maghahanda din pa din ba daw sila, Padre? Pwede kayo magpakain, pero hindi nyo iyan iaalay sa patay. Pagkain para sa buhay. Okay. So, yung pag-iihaw nyo ng hindi alay sa patay, kundi alay natin sa mga buhay na sasama sa atin na magdasal. Yun. Okay. Thank you so much po, Father. At may isa pa po dito, kay Tia Tukos, Diapara, Di Genectrex. Ang hirap ba na question po. Practicing witchcraft po, is it a mortal sin? Ano po ang gagawin ng person to do penance? Bro, Father Darwin? Unang-una, mortal sin, dapat tatlong criteria, di ba? Una, full consent, full knowledge, full consent, and then a grave act, no? Kung alam niya na grave act, basta full yung consent, kung hindi niya alam, hindi mortal sin. Pero malaking dulot, it is a grievous po, kahit hindi mortal. It is a grievous act. Malaki po yung kasalanan na ito kahit hindi automatic mortal. No, malaking kasalanan. And then paano i-renounce? And then ma-deliverance kayo. And then go to confession. And then i-renounce talaga yan dahil hindi lang ikaw yung kapangyarihan mo, kapatid, sa pagkulam, sa pagbarang, ay hindi yung kapangyarihang natanggap mo, na enjoy mo, ay hindi libre yon, may bayad yun. Katulad ng sinishare ko ngayon, sabi ng mga demonyo, yung albularyo, yun albularyo. Sabi ng demonyo, itong albularyong ito ay during deliverance po, nagsasalita yung demonyo, itong manggagamot na ito ang nag-send sa amin para maposes yung asawa mo. At dahil alam namin na binibintan niya yung kaluluwa niya sa amin. Grabe, no?
So, it is a grievous act, hindi automatic mortal sin dahil kailan maging mortal sin kapag present po itong tatlo. Full knowledge, full consent, and then grievous act. So, saan ba na ano yon? Kung kumpleto yun, bro, ang makasagot doon, yung ano, yung person na mangkukulam. Kung alam niya ito lahat, mortal sin. Pero kung hindi niya alam, grievous act lang. Malaking kasalanan din. Pero hindi automatic mortal sin. So, ang mortal sin, present po itong tatlong kondisyon, kapatid. Kapatid, Dito, Dre, may magandang tanong dito, Dre. Galing kay Sister Rachel. Tanong niya, Brother John Ray, may question lang po ako. Yung sa Mark 13:32, paano po ba i-explain yon? How can Jesus, who is God, not know the hour will be? Salamat po. sasagot na ba? Sa 13:32, Dre, basahin natin muna, Dre. Sige. Sa Mark 13:32 daw, ito yung 33 yata yun eh. Hindi ito 32. No? Mark, 13:32. Mark, Ang alam ko 13:33 yun eh. Hindi yan yata 32 yan. 32 ba? 33. 32 nga, 32. 32 ito pa din ang nakasulat. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. Yan, Re. ang ama lamang nakakaalam. Paano daw i-explain kung God daw si Jesus, ba't daw hindi niya alam? So, unang-una, dalawang nature ni Kristo eh. Dapat hindi natin kalimutan na dalawa yung nature ni Kristo bilang 100% human, 100% divine, no? So sa pagkatao niya, limited lang yung knowledge niya. Pero sa pagka-Diyos niya, alam niya lahat, no? Mabasa naman natin sa Biblia, 1 Corinthians chapter 1 verse 24 ba yun, bro? That Jesus is the wisdom of God. No? Saan yan, bro? Yes, 1 Corinthians 1:24, Padre. Basahin natin. Sige, 1 Corinthians 1:24. Ito po ang ating mababasa. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudiyo, maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Just imagine, ha? It refers to his divinity. So, sa humanity niya, kapatid, katulad din natin, very limited yung kaalaman niya. No? Limited, very 100% eh. Tao talaga si Kristo. Katulad talaga natin. No? Alam ba natin yung yung future? Hindi. Pero 100% yung pagpakita yan na si Kristo 100% tao. Limited yung pagkatao niya. Pero sa pagka-Diyos niya, alam niya lahat because he is the wisdom, the power of God. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. So, ma-reconcile natin yan sa dalawang nature ni Kristo. No? Bro? Yes, maraming salamat, Padre. At may tanong pa dito, Padre. Galing kay Edward Crollo. Sabi ng mga Muslim, mandaraya daw si Pablo sa 2 Korinto 15:16 at sinungaling sa Roma 3:7, Padre. No? Nagagalit sila ni Pablo dahil sa Galatia 1:8. Basahin natin ba? Yan ang rason nakikita ko personal. No? Galatia 1:8, Dre? Galatia 1:8. Galatia 1:8. Magalit na galit yung Muslim ni San Pablo. Ito ang sabi, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Anathema set. Anathema, let him be condemned. Dahil ang nagpakita ni Muhammad, anghel, at nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Galit na galit sila ni Pablo dahil natamaan sila dyan eh. Di ba? Ulitin mo, bro. Yes, ulitin natin itong sinasabi.
Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sabi ni Kristo, kapag iiwan mo yung asawa mo at hanap ka ng iba, adultery. Pero sila, okay lang. Basta makagasto ka. Kung makaprovide ka, di ba? Ibang ibanghelyo. So, sabi ni San Pablo, ang nagpakita na anghel ni Muhammad ay hindi galing sa Diyos. Bro, so galit sila ni Pablo.